Magandang hapon po muli mga minamahal na kapatid. Isa na namang mayamang oras ang ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ngayon ay makapakinig muli tayo ng mabubuting salita ng Diyos na siyang uhubog sa atin at magpapala upang ang buhay natin ay patuloy na mapuspos ng kanyang kabutihan at tayong lahat ay sa araw-araw ay meron po tayong talagang masasabing buhay na mapayapa at may kagalakan sa piling ng ating Panginoon. Pinamagatan pong Give Me Your Heart, Please, ang ating pag-uusapan sa araw na ito. Patungkol po ito sa puso ng bawat isa sa atin na kung saan ay yung pong bagay na hinihingi ng Diyos sa atin sa buong buhay natin ay una, yung puso natin. Bakit po yung puso? Kasi po yung puso natin ay talagang ayon sa Biblia ay kung ating pong titingnan sa Genesis chapter 6 verse 5 ay mababanggit po roon yung sitwasyon ng puso ng bawat tao. The heart, according to the scripture, signifies the seat of emotion, wisdom, and understanding. It is the center of man's being. By nature, the human heart is evil. So, tingnan po natin talaga po na ang Biblia, binanggit po yan na ang mga tao po talaga ay likas po na meron pong katigasan at may kasamaan po talaga ang ating puso na ayon po sa salita ng Diyos. Kung ating po tutunghayan diyan sa Genesis 6 verse 5 ay binabanggit po talaga kung ano ang kalalagayan ng puso natin. Kaya nga hinihiling niya na ibigay natin sa Diyos yung ating puso upang sa gayon ay kanya pong iayos, kanya pong baguhin, kanya po itong linisin at patatagin. Kaya sabi po dyan sa Genesis 6 verse 5, The Lord saw how great the wickedness of the human race had become on the earth, and that every inclination of the thoughts of the human heart was only evil all the time. So yan po yung talagang kalalagayan natin. So bago po tayo magpatuloy mga kapatid ay hilingin po natin sa Diyos sa oras na ito ang kanyang paggabay at ang kanyang presensya sa ating pag-uusap na ito, sa ating paghahayag, sa ating pagbabahagian ng kanyang banal na salita. Panginoon Diyos, salamat sa oras na ito na kami po ay malaya at binigyan mo ng mayamang oras upang kami po ay magsama-sama at aming marinig ang iyong mga salita. Amin po, Panginoon, binababa ang bawat buhay namin sa iyong harapan. Ikaw nga ang Diyos na may kapangyarihan upang kami po ay mapagpala sa oras na ito. Tumanggap kami ng katuruan na siyang babago sa aming mga buhay. Mga salita mo ng katotohanan na magpapalaya sa amin. Mga salita mo, Panginoon, na magbibigay sa amin ng maayos na pamumuhay sa araw-araw. Ikaw po ang Diyos na amin pong tinatanggap sa oras na ito. Nagpapakumbaba po kami at hinihiling namin ang iyong patuloy na paglilinis sa bawat isa sa amin, ang katuparan ng iyong kapatawaran sa bawat isa sa amin ay maganap sa oras na ito. Ikaw po lamang ang Diyos na aming kinikilala at itinataas sa oras na ito. Pangunahan mo kami ng banal mong Espiritu. Bigyan mo po kami ng pangunawang makalangit, kapahayagan at buksan mo aming puso't isipan upang bawat salita mo na aming marinig ay maging pagpapala at buhay sa bawat isa sa amin, na kami lalakad sa iyong katwiran at kabanalan, at ikaw ang siyang matagila, maparangalan at sambahin ngayon at magpakailanman. Sa tayong pangalan po namin Panginoon Hesus at mayamang gabay ng banal mong Espiritu. Amen. Amen. So yan po, tinihayag po mismo ng salita ng Diyos na ang puso po ng bawat tao ay likas po na masama sa lahat ng oras. So yan po, talaga po, kailangan po na yung puso po natin ay mahawakan ng Diyos. Kaya nga po hinihingi niya, dahil sa ating mga sariling kaparaanan sa buhay, ay tayo po ay talagang nawalay sa Kanya. Tayo po ay naging
nagsarili tayo ng ating mga kagustuhan sa buhay at nalayo tayo sa kanyang kaparaanan. Kaya nga, kung atin pong ibibigay sa kanya ng buong buo ang ating puso, meron pong malaking pagbabago. Magiging kakaiba ang magiging buhay natin kumpara dun sa dati nating pamumuhay. Bakit? Sapagkat ang kaparaanan ng Diyos ang siyang ating mararanasan at siyang ating mapapamuhay sa araw-araw. Kaya napakahalaga sa araw na ito ay tugunin natin yung kahilingan ng Diyos. My son, give me your heart please. So yun po yung kahilingan ng Panginoon. So ganyan din po sa Jeremiah 17 verse 9 ay binabanggit din po roon na the heart is deceitful above all things and desperately wicked, who can know it? So yun po yung talagang kalalagayan natin. Talaga pong ang puso po natin ay malayo sa Diyos. Talaga pong nagsarili siya. Ang buhay po ng bawat tao ay talagang lumakad po sa kanya-kanyang kaparaanan at kagustuhan. Kaya hinihiling sa atin ng Diyos sa hapong ito dun sa Proverbs 23 verse 26, ito yung hiling niya sa atin sa hapong ito, sa araw na ito, sa oras na ito. My son, give me your heart and let your eyes delight in my ways. So yun po yun. Kailangan po na ang bawat isa sa atin upang maranasan natin yung mga gusto nating mangyari, yung gusto nating, meron nga pong kanta na gusto kong bumait pero di ko magawa. Totoo po yun, wala po tayong kakayanan na baguhin ang ating mga sarili kahit po ano pang mga formula o ano pang mga samahan o ano pang sistema ang gawin natin sa buhay natin. Hindi po natin magagawa sa ating sarili na gawin yung hinihingi ng Diyos o yung gusto niya mangyari because we do not have the power to transform ourselves, to renew ourselves, to make ourselves better. Hindi po natin kaya yun. But in a way na kung saan ay kung tutugunin po natin yung kanyang panawagan na ibibigay natin yung kanyang hinihingi, then magkakaroon po ng katubaran yung gusto natin mangyari na sana maging maayos ang buhay natin. Sana meron po ako laging kapayapaan, hindi ako matatakot, ano man ang mangyari. May katiyakan ako, kahit ano pa mangyari bukas, alam ko God is with me. Alam ko na napakabuti ang Diyos at hindi ako pababayaan. You can speak that boldly kapag ka po tayo ay tumugon doon sa kanyang panawagan na ibigay ang ating puso sa kanya. At hawakan niya ito at siya ang magmanid, siyang mamahala at ang kagustuhan niya ang mangyari at hindi yung kalooban natin. Kaya sabi niya ron, let your eyes delight in my ways. So yung ating paningin o yung ating perception, ibabaling natin ngayon dun sa kagustuhan ng Diyos at hindi na dun sa sarili nating perception. Ang masusunod sa buhay natin, when God has that heart in His hand, then we will be able to fulfill what He requires of us. Yung mabuhay tayong maamo, masunurin, automatically, mga kapatid, without effort in our part, when God moves fully in our lives, we can do things that will glorify and honor the holy name of our God. So kaya nga, meron siyang hinihiling, no? Ito, isang unang hiniling niya, may son. Sabi niya, anak. So, tinawag tayong anak. Totoo naman, tayong lahat sana ay anak ng Diyos. So yung pagiging anak ng Diyos ay conditional po yun. Lahat lamang po ng mga nagpasailalim at nagpasakop sa Diyos, sila yung tinatawag na anak. Kaya kung hindi ka magpapasakop sa Diyos, hindi ka pwedeng tawaging may son. So kailangan po ipasailalim mo sa Diyos ang puso mo, ang buhay mo, para matawag ka ring son. God wants to develop a relationship. So heart-to-heart relationship ang gusto ng Diyos, yung matapat na relationship
yung connection, divine connection, yun po ang gusto ng Diyos, divine connection. Dahil po, hindi madedevelop yung relationship ng Diyos at ang tao if we will not heed on His call, on His request. So, there is a request. Yan po, give me. Yan po yung request niya. Ibigay mo sa akin. Anak, ibigay mo. Ano ba yung dapat natin ibigay? Yung puso. So, gusto niya na ibigay natin yung hinihiling niya. Anak, ibigay mo, alin? Yung request na yan ay yung puso. So, hinihiling ng Diyos na ipahawak, ipaubaya natin, i-yield natin, i-allow natin, ipahintulot natin na ang Diyos ang magmaniobra, ang Diyos ang mamahala, ang Diyos ang maghari sa ating mga puso. Dahil may dahilan siya, bakit nga ba tayo pakikialaman ng Diyos? Para ano ba? Alam na po natin lahat na kapag kakasama na po natin ng Diyos, kapag siya na po ang naghahari sa ating mga buhay, masarap pong mabuhay sa araw-araw, masarap pong gumising, masarap matulog, meron ka pong kapayapaan at meron ka pong security, may assurance ka na ang Diyos talaga ay hindi po iiwan, hindi ka iiwan ng Diyos. Hindi ka po ilalaglag, hindi ka po iiwan sa ere. Kaya mag-i-enjoy po tayo kapag ka po tayo talaga ay inalagay na natin ang buong buhay natin sa Diyos, yung puso nga, yung pinakasentro ng ating buhay. Naroon na po yung wisdom, naroon na po yung ating totoong pangunawa, at naroon na po talaga yung ating kaamuan na gawin yung gusto niya. At hindi na po tayo ang masusunod. Dahil kapag po ang tao ang namahala sa kanyang sarili, you will expect so many sorrows, so many disappointments, so many sadness, so many failures. Mahirap at wala ka pong pag-aasa at wala kang kapayapaan. Lagi kang takot, lagi kang nagkukumahog, lagi kang gusto mo pakyawin lahat ang pwedeng gawin dahil wala kang security. Hindi ka mapalagay na baka ganito o ano o ganyan, matakaw o ako ay wala. May takot ka lagi. Why? Because there is no power that protects you. You cannot live by your own selves. Walang sino mga makapag-iingat sa iyo kung wala sa iyo ang Diyos. Di ba ba? Maaaring meron kang mga tao sa paligid mo pero you are not still sure because there is a divine person or divine one that who is only able to save us, to preserve us, and to bless us in any way, in every way. Di ba? Kaya bakit nga ba tayo hinihiling na ibigay yung puso natin? Bakit gusto niya? Marami pong dahilan. At iisa-isahin po natin. Sapagkat ang Diyos po natin ay talagang napakabuti. Tinawag niya po tayong my son. This shows that God wants to develop a relationship, not just a simple, casual, but a deep, intimate relationship for Him to work freely in our lives. Yan po yung mga bagay na gusto niyang gawin. He wants our heart because something God is asking from us because He already gave a precious gift to us through His Son Jesus who died on the cross for our salvation. Pero it's not enough, mga kapatid. He too wants us to act the same way by giving ourselves up totally so that He could live the way He wants us to live. Makakapamuhay lamang tayo dun sa kaparaanan niya kung tayo'y magpapaubaya sa Kanya, kung ating isusuko sa Kanya at talagang tototohanin natin, hindi lang basta-basta, hindi lamang isasali ka sa isang grupo o ako ay ganito na o ako ay meron ng kaalaman, pero ang tanong, naisuko mo ba talaga ang puso mo, ang buong buhay mo sa Diyos? Yun po ang magbibigay ng transformation, ng regeneration, ng divine revelation ng Diyos sa iyo. At magkakaroon ka po ng kakayanan para tupdin at maging mabuting tao sa harap ng Diyos at sa harap ng mga tao.
So give me your heart, sabi ng Diyos. For what reason? No gift is acceptable to God until we have given Him our hearts. So maliban na ibinigay natin ang buong ating buhay, lahat po nung gagawin po nating bagay para sa Kanya, hindi pa po acceptable yon unless na ibigay po natin ng 100% yung puso natin. Even if we pray or give our money, He will not accept those unless we have first give ourselves to Him. So mahalaga talaga yung puso. Yun yung first requirement ng Diyos. God wants our hearts. He wants us. He is able to do great things only if we are able to fully surrender. Kaya nga, hindi po mahalaga na marunong tayong magbigay pero yung puso natin ay wala sa kamay ng Diyos. Hindi rin po kalugod-lugod sa Kanya yon. We cannot love without giving. Though we can give without loving. So, totoo po yun, ano? Makapagbibigay ka ng serbisyo, ng bagay na material sa Diyos, pero hindi mo kayang magmahal nang wala doon yung puso mo. Di po ba? Why does God wants our hearts? Yan po yung tanong. May mga mahalagang dahilan Diyos bakit niya hinihiling yung puso natin. He wants our hearts in order to exchange them. So kailangan niyang tayong bumigay, tayo ay ipaubaya para mapalitan niya. Kasi hindi niya magagawang palitan yung buhay natin kung yung pinaka-puso natin ay hindi po nababago. Yun po yung simula ng pagbabago ng buhay natin. Yung kabuuan natin, na nandoon po yung sentro ng buhay natin, yung puso, magagawa pong baguhin ng Diyos yung buong buhay natin kapag yung puso natin ay naibigay natin sa Kanya. God wants our heart for a new one. Bago. Kailangan niyang mabago ito. Why? Because our heart is a heart of stone. Matigas ang puso natin. So, kailangan niya itong palambutin. I will give you a new heart. Sabi niya sa Ezekiel, tingnan po natin, ano? Bakit kailangan niyang baguhin? Kasi itong dahilan. I will sprinkle clean water on you, and you will be clean. I will cleanse you from all your impurities and from all your idols. I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. So, kita niyo na po, napakahalaga pala na talagang ipaubaya natin sa Diyos yung ating puso dahil merong karumihan ito. Sabi niya, bubuhusan ko ng malinis na tubig ang puso mo para maging malinis ka. At aalisin ko lahat ng karumihan sa loob ng puso mo. At yung mga sinasamba mong mga Diyos-Diyosan ay hindi mo na paglilingkuran. So sinabi niya ron na merong idols yung puso natin. At alam niyo po ba yung idols, talagang yan yung malaking kasalanan ng mga Israelita, yung pinakapanganay na bansa o yung pinakapanganay na lahi ng Diyos na itinayo sa mundong ito, yung pinili niyang pagmumulan ng mga makadiyos na lahi, yung lahi ni Abraham, na kung saan hanggang ngayon ay tinawag tayong lahi ni Abraham. Bakit? Tayo po ay nagmula din dun sa lineage na yun ni Abraham. Lahat ng mga nanalig sa Panginoon, nangalig sa Diyos, nagpasakop sa Diyos ay minana yung katangian ni Abraham, the man of faith, na tinawag ng Diyos na friend of God. So, siya po ay ang Diyos, kinamumuhian niya po noong unang panahon pa ay yung idols, yung pagsamba sa ibang Diyos na nasa puso na ng mga tao, na kung saan ay kinalimutan ng Diyos at inilagay nila dun sa idols yung kanilang devotion, yung kanilang pagsamba na hindi kinalulugdan ng Diyos. So, aalisin ng Diyos sa atin yon. Kusa pong mawawala yon, maglalaho yon when God will have the full control of our heart. I will give you a new heart. Babaguhin niya yung puso natin. At ilalagay niya yung espiritu niya upang, and I will
remove from your heart the heart of stone. Alisin yung katigasan ng ating puso, yung pagiging matigas, yung pagiging makasarili, yung pagiging rebellious, yung pagiging makamundo. Kasi yan po yung heart of stone, masyadong matigas, ayaw sumunod sa Diyos. Alam niyo po ba na yung mga lahi ng Hudyo nung araw, tinawag talagang matitigas ang puso, no? Matitigas ang ulo. Ayaw ng Diyos yun sa atin. Kaya nga, nais niya tayong bigyan pansin sa oras nito, sa panahon ito, na mahirap pong mawalay sa Diyos. Kaya kailangan po nating ipahawak, ipaubaya yung puso natin sa Diyos. At sa gayon ay, bibigyan niya po tayo ng heart of flesh. Imbis na heart of stone, magiging heart of flesh, magiging masunurin, maamo, mabait, at mapagmahal, tapat, at tunay na mayroong kasiyahan na magpaubaya sa Diyos. Yun po ang gusto mangyari ng Diyos. Bakit kailangan niya na ibigay natin sa Kanya ang ating puso? Kasi we cannot work, and God cannot work as well kung hindi tayo magpapaubaya sa Kanya. Yun po yung starting point para makalakit tayo sa pananampalataya, para magkaroon tayo ng meaningful life, para magkaroon po tayo ng great hope. Yun po yung mga previous na narinig natin sa ating mga pag-aaral. Hindi natin magagampanan ang lahat ng iyon. Hindi natin mapoposes, hindi natin ma-enjoy yan. At hindi natin mararanasan yung tinatawag na masaganang buhay na ipinangako niya. If we will not surrender our whole heart. He wants our hearts in order to empower. So kanina, papalitan niya to exchange it. Ngayon naman, He wants to empower it. Bibigyan niya ng lakas. Bibigyan niya ng kakayanan. Di ba? Kailangan talaga natin makasunod sa Diyos eh. Hindi natin kaya talaga. Pero when we obey, when we move forward, when we come closer and closer to God, then we will be given the power to obey. Yan po ang pinakamasarap na malaman. So, in place of this, God offers us a heart that is clean. So, yun yung i-offer sa atin. Lilinisin niya, gagawin niyang totoo, gagawin niyang tender and warm, but it must exchange. So, kailangan mabago ito. At pangalawa, He wants to empower our heart. The Lord says, sa verse 26, balik natin, ayan. So, He will empower our heart. How? To put His Spirit, and He will move us. Siya mismo ang kikilos para maging maingat tayo na matupad o masunod yung Kanyang mga salita. So, siya mismo ang magbibigay ng kakayanan. So, dati-dati, sasabihin natin, kaya ko, mabait ako. Alam nang ginawang masama sa kapwa ko. Basta ako wala akong ginawang masama sa kapwa ko at gumawa ako ng mabuti. Okay na yun. Hindi po. Hindi po ganun ang sinasabi ng Biblia para po tayo maging kalugod-lugod sa Diyos. Kulang po yun. Opo, mabuti po yung ginagawa natin at iniisip natin na gumagawa tayo ng mabuti, wala tayong ginagawang masama sa kapwa. Tama yun. Okay yun. Dahil yun naman talaga dapat. Pero kulang po yun. Hindi po natin pwedeng puhunanin yun para tayo po ay kalugdan ng Diyos. Why? Hindi na natin kailangan ng Diyos kung ganun pala ang pwedeng solusyon para tayo po ay makapasok sa langit at kalugdan tayo ng Diyos. Hindi na natin kailangan ng Diyos pala. So by ourselves, pwede tayong makapasok doon sa ating sarili lamang na kaparaanan. Gagawa ko mabuti, hindi ako makikipag-away. Hindi po. Di mawawalan po ng saysay yung ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Bakit po ba ginawa ng Panginoon yun? Kasi nga po, tayong lahat, we are condemned. We are condemned to destruction or to hell, to punishment. Why? Dahil lahat po tayo ay nagmana ng kasalanan. Kaya po yung puso natin, hanggat hindi po ito binabago ng Diyos, hindi po natin kayang tupdin yung kanyang requirement para makapasok tayo sa kanyang presensya, sa kanyang kaharian, at maging anak po tayo ng Diyos. Yun po yun. So hanggat hindi po tayo talaga tinatanggap ng buo ng Diyos,
dahil hindi pa po natin binibigay ang ating puso. Wala po tayong kakayanan talaga na matupad natin yung requirement niya. Sabi niya, kapag ka nandun na tayo sa kanyang harapan at ibigay na natin yung buong buo ng ating buhay, I will put my spirit in you, move you to follow my decrees, and be careful to keep my laws. Kita niyo na po, ang Diyos na mismo ang magbibigay ng ating kakayanan upang makasunod sa Kanya. Yung Espiritu mismo ng Diyos ang magbibigay sa atin ng power para tayo po ay makasunod sa Kanyang mga kautusan at maging maingat po tayo na tuparin yung Kanyang mga palatuntunan o mga salita. Yun po yung gusto niya, bakit kailangan ibigay natin yung puso natin. Sapagkat doon po talaga magkakaroon po tayo ng ganap na kalayaan at very easy po para sa atin. Kung tayo magiging masunurin sa Diyos, magiging madali ang mabuhay sa araw-araw. At meron pong saysay lahat yung ating kasaysayan sa mundong ito kapag tayo po ay talagang nagpasakop ng buong buo sa Diyos. At mararanasan natin lahat yung kahulugan, lahat ng ating mga naririnig na yan, mga naririnig nating mga mensahe na yan, magiging very meaningful at it will add flavor in our spiritual journey in this world. Magiging dagdag ng dagdag yung blessing, yung kabutihan, yung enjoyment natin sa Panginoon. Nagiging kasiyasiya ang buhay natin kapag ka talaga hinawakan na ng Diyos yung ating puso. At sa gayon, talagang meron na po tayo talagang maayos na relasyon sa Kanya. At hindi na po mahirap ang sumunod sa Diyos kapag ka talaga isinuko na natin ang lahat. He wants our hearts in order to establish them. So, kailangan po tayong maging establish. Paano bang establish? Na kung halimbawa po, ito po yung building, kapag ka po yumanig ang earthquake, pag mahina po yung pinakapundasyon, bumabagsak po yan at magkukulaps. Pero dahil po hawak ng Diyos ang ating puso o ang ating buhay, magiging matatag po kapag sinabing establish. Matatag, matibay. So, ibig sabihin, wala po tayong pangamba, wala po tayong takot kahit na ano po ang ating kaharapin sa buhay na ito, dahil establish po ang relationship natin sa Diyos at ang blessing ng Panginoon ay patuloy na yumayakap sa atin. So, ang magiging araw-araw nating pananaw sa buhay ay talagang puno ng pag-asa at ang Diyos ay masasabi nating kasama natin sa araw-araw. So, establish. He will make your heart firm at talagang matatag ka sa lahat ng oras, sa lahat ng sandali ng ating buhay. So, God wants us to abide. God wants us to obey. God wants us to fully submit our heart unto Him so He can establish our lives. Sabi niya dito sa Ezekiel 26:28 ay na kung saan ay ang Panginoon ay naghahangad na tayo lahat ay makatupad sa kanyang layunin. Ang Panginoon Diyos ay tunay na napakabuti. Kaya tayong lahat nais niya na ma-establish upang sa buhay natin ito ay tumatag tayo, magkaroon tayo ng confidence to face our daily lives in spite of all the changing challenges that we are facing on a daily basis. Sabi niya, then you will live in the land and I give your ancestor. You will be my people and I will be your God. So yun po yung isang bagay na kapag kasama po natin ng Diyos, wala pong sino mang pwedeng manakot sa atin. Why? Because God is with us. Ibinibigay ng Diyos ang kanyang kamay upang tayo po ay kanyang hawakan at tayo po ay kanyang maging mga tao niya, maging pamilya niya, maging bahagi ng kanyang kaharian.
So, doon po sa bagay na yun ay meron po tayong assurance na ang Diyos ay sa araw-araw o bawat sandali ay kasama natin, at doon po ay meron po tayong tapang at malaking pag-asa na no matter what we will be facing in this world, we are established in the firm foundation that God is building in our lives. Kaya sabi niya rito na in this time of crisis, calamity, upset, and fear, it is a blessed thing for us to have an established heart. Tama naman, ano? Kapag meron tayong matatag na buhay, matatag na kalooban, o yung puso natin ay napakatibay, talagang kahit ano ang ating kaharapin sa buhay na ito, hindi po tayo mababahala. Napakahirap pong mabuhay na tayo po ay nababahala, natatakot. This can only be possible as we totally surrender our life to God. No one could help us, not even our fellow men, when great trials and difficulties come in our ways. It is our loving Father who can give us that ability, endurance, assurance of a victorious Christian living. Tama po, ang Diyos lamang ang makapagdudulot sa atin ng tunay na tagumpay, at hindi po tayo kailanman mayayanig o magigimbal, kasi nga po ang panahong ito talaga pong nakakagulat. Bigla na po nagbabago ang buhay ng mga tao. Talagang iba na po ang takbo ng mundo. Kaya mahalaga po ang bawat tao ngayon ay meron po talagang ganap na pagpapasakop at pagsunod sa Diyos. Yung ating maayos na pakikitungo at relationship sa Diyos ay dapat ay talagang matibay. Dahil kung hindi po, talaga pong maapektuhan tayo ng mga great tribulations na padating, o mga matitinding pagsubok na darating sa buhay ng mga tao. Kaya mahalaga, tayo po ay tuparin natin yung hinihiling ng Diyos sa oras na ito. King David, during times of difficulties that happened in his life, he found peace and safety in the hands of our Almighty God. So si Haring David mismo na nasusulat sa Biblia, humarap po siya sa mga matitinding labanan, matitinding pagsubok, matitinding problema sa buhay, pero naging matatag po siya. Bakit? Kasama po niya ang Diyos. Hindi po siya natakot, hindi po siya nag-alala. Kaya nga sabi niya po diyan sa Salmo 112 verse 7, they do not fear bad news. They confidently trust the Lord to care for them. O kita niyo na po, kapag ka po tayo well-established ng ating Panginoong Diyos, hindi po tayo matatakot sa mga bad news na darating. Kasi nga po, marahil iniisip pa natin na magkakaroon pa ng new normal. Hindi na po babalik yung dating normal. Abnormal na po ang panahon. Kaya yung mga bad news po talaga ay padating na po talaga. At yung degree ng ating mga pagsubok na kakaharapin ay talaga pong maihindik tayo kung talaga po wala po tayo sa piling ng Panginoon. So we can confidently trust the Lord to care for us when God is fully holding our heart. The Lord Himself never changes. So ang Panginoong Diyos, hindi po siya magbabago kahit na nagbabago po ang panahon. He is the same yesterday, today, and forever. Siya po ang Diyos na He never changes. It is for this one reason that we as follower of our Lord Jesus needs to be steadfast in our faith. The Lord does not want us to wander around and later be separated from Him. Ayaw ng Diyos na lumayo tayo sa mga panahong ito, lalo na sa mga panahong ito. Tayo wag na po maglaro, tayo wag na nang gawing biro-biro, wag na po tayong maging mag-aksaya ng panahon sa napakaraming bagay, dahil totoo po,
Sa Panginoon lamang natin matatagpuan ang security and assurance. He wants us to be with Him all the time, to establish us, to fix, and for us to be faithful. He wants our heart established, firm, grounded, steadfast, a heart that will not falter, unmovable in spite of storms and strong winds that happens around us. So napakahalaga talaga na sundin natin yung gusto ng Diyos para sa gayon, maging mananagumpay tayong mga tao na nagmamahal, nananalig sa Diyos. He wants our heart for us to be enriched. So yan po ang gusto ng Panginoon, to enrich our heart, upang sa gayon ay ang buhay po natin ay maging sumagana, maging maging mayaman tayo sa Diyos dahil hawak-hawak na niya na tayo. So makakaasa tayo na ang Panginoon ay talagang napakabuti. God says in Ezekiel 36:29-30, I will save you from all your uncleanness. I will call for you the grain and make it plentiful. I will not bring famine upon you. I will increase the fruit of the trees and the crops of the field, so that you will no longer suffer disgrace among the nations because of famine. Ito po yung pangako ng Diyos ng kanyang pagpapala, na kung saan ay hindi niya po tayo ipahihintulot na mabuhay tayo sa suffering o sa unnecessary difficulties of life, because we are His children. So gusto po ng Panginoon na enrich ang buhay natin, pasaganahin tayo sa lahat ng kanyang mga pangako ng provision niya, sustenance in our daily living. So God's purpose in our life is abundant life, yung masaganang buhay na kung saan ay hindi po tayo mababalisa o hindi natin alintana kahit po meron pong mga kahirapan sa buhay. Still, God's provision in our daily sustenance and life will always be available, because He wants to enrich our lives. Yun po yung one reason why God is asking us to fully surrender our heart to Him. So gagawin niya po tayong plentiful. He wants us to increase in our daily living, na hindi po tayo mabuhay sa disgrace among the nation, o hindi po tayo parang mga taong mga kawawa at walang pag-asa, walang inaasahang mabuting bagay. Ayaw po ng Diyos na magkaganoon ng buhay natin. Gusto niya tayong mapuspos ng kasiyahan habang tayo po ay nasa piling niya. Gusto niya tayong enrich. Gusto niya tayong pagyamanin. He wants us to enjoy life in His kingdom with His grace and blessings, with His love, His joy, His peace, His wisdom, because we are the children of the King of Kings and the Lord of Lords. So hindi po ordinaryo ang magiging buhay natin kapag nandun na tayo sa piling ng Panginoon. More than we can imagine or ask for, God will allow it to happen in our lives. But He wants our hearts to feel it and reach it. He cannot do it if we are not willing and obedient. Sabi po ng Isaiah 1:18 and 19, sabi niya riyan, baka iniisip natin ayokong lumapit sa Diyos kasi makasalanan ako, masama akong tao, wala akong karapatan. And yet God wants us. Why? Because walang itinatanggi ang Diyos sa sino mang tao. Gusto niya tayong lahat ay lumapit sa Kanya. He has the power to forgive us, to release us into His joy, into His peace, into His blessing. Sabi niya, come, let us settle the matter. Ikaw ba ay nag-aalinlangan lumapit sa Diyos? Meron ka bang mga inaalala o kinakatakot? Wala kang dapat na ipag-alala pag ang Diyos ang tumatawag sa iyo, kapatid. Kailangan mo lang lumapit talaga. Why? Because babaguhin niya talaga yung mga bisyo na yan na hindi mo mapagtagumpayan, yung mga kasalanan na yan na
matagal mo nang hindi mapagtagumpayan, yung mga bagay na yan na talagang hindi mo maiwasan. Ito na, ang Panginoon. Sabi niya, come, let us settle the matter, says the Lord. Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Though they are red as crimson, they shall be like wool. If you are willing and obedient, you will eat the good things of the land. So, kita niyo na po. So, paano yumabong ang buhay? Paano sumagana ang buhay? Paano maging masaya ang buhay? Paano maging confident at walang takot sa anumang mangyari, mabuhay o mamatay? Meron kang dakilang pag-asa and confidence because God is there to hold you, to care for you, to settle anything that holds you. Siyang bahala sa buhay mo, kapatid. Hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan, hindi ka niya pagkukulangin. Kaya nga sabi niya dun sa Philippians, ito po, Philippians 4:19, sabi niya, my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. So, pinag-aalala mo, wala akong panahon diyan kasi marami kong pangailangan sa buhay. Kailangan ko pang ganito, istorbo yan. Hindi po pwedeng mag-istorbo ang Diyos sa buhay. Hindi po ganun ang Diyos na aagawan niya tayo ng kaligayahan na matatawag o babawasan yung buhay natin o aalisan tayo ng karapatan. Hindi po ganun ang Diyos. Pasasaganahin po ng Diyos ang buhay natin ng higit pa sa iyong iniisip o makakaya. Mas magiging makabuluhan po lahat ng gagawin mo sa buhay at ipinangako niya pa, ipinangako pa ng Panginoon. Natutuparin ko na ibigay ang lahat ng iyong pangangailangan. Pangangailangan mo, ibibigay. So, kayo mga kapatid, tayong matagal na sa Panginoon, huwag tayong mabahala, huwag tayong malinglang, huwag tayong matakot. Dahil kung tapat tayong lumalakad sa sistema at pananalita at katotohanan na sinasabi ng Diyos, hindi tayo dapat matakot. Bakit? Sinasabi niya, I will meet all your needs. So, pangako ng Diyos yun. So, hindi nagsisinungaling ang Panginoon. Kaya wag tayong matakot, wag tayong mabalisa. Dahil ang kapangyarihan at kakayanan ng Diyos ay higit sa kakayanan natin. Hindi tao ang Diyos, kundi Diyos na makapangyarihan. Na yung bagay na mahirap sa atin ay napakadali sa Panginoon. Kaya, ibigay na natin ang hinihingi ng Diyos. Ibigay natin ang buong buo. Kung ikaw ay matagal ng Kristiyano at pawarde-warde pa ang buhay mo, na sinasabi mo ikaw ay anak ng Diyos, pero magulo pa rin ang buhay mo. Wala pa rin maayos na takbo ang buhay mo sa Panginoon. Baka nagkukulang ka, kapatid, ng iyong pagsuko talaga. Baka hindi mo pa 100% ibinigay lahat ang buhay mo sa Panginoon. Kaya inaagaw pa ng sarili mo ang mga pagdedesisyon mo, ang gusto mo ay nasusunod pa rin. Kung ano makita mo sa mundo ay sinusunod mo pa rin. Why? Wala kang lakas na nagmumula sa Diyos. Umiiral pa rin yung mga luma mong pagkatao. Kaya wag nating pahintulot na magkaganong, kapatid. Kailangan nating manatili sa Diyos at sa gayon, ma-enjoy natin. Simple man ang buhay sa piling ng Diyos, pero meron kang kasiyahan, meron kang kapahingahan at kagalangan. At ikaw po ay makapagmamalaki dahil ang Diyos hindi ka po kailanman iiwan, hindi ka po kailanman pababayaan. Amen. So, napakasarap pong isipin yun. So, sabi ng Panginoon, our heart, the center of our being is where God wants to stay. Yun po yung gusto ng Diyos na kanyang angkinin. Kaya nga, if you are willing and obedient, you shall eat the good of the land. Sabi niya, yun pa yung pangako niya. Magiging mabuti ang buhay mo kapag ikaw ay naging masunurin at ikaw po ay pumayag na paghariin ka ng Diyos. Yung center ng ating pagkatao, doon niya gustong manahan. To exchange, to empower, to establish us, to enrich our heart, our life. Yung heart kasi, nandun po yung sentro ng buhay natin, nandun lahat yung anggulo ng ating desisyon, ng ating pananaw sa buhay, yung ating mga pangarap,
Kapag ka kasama na natin ang Diyos, mapapayos lahat yun. Kapag ka ibinigay na natin talaga lahat sa Panginoon. Amen. So our God, since the day He called us, blessed us, He renewed us, wants a total control and rule in our lives. It is therefore a request. God wants us to respond for Him to do great things in all areas of our life. He wants our hearts, the seat of emotion, wisdom, and understanding. Our heart, the center of our being, is where God wants to stay. O God, di mo ba? Doon niya gusto talaga manatili. My son, give me thine heart and let thine heart observe my ways. Dahil ang Panginoon, sabi niya, God longs for an intimate relationship. So, hindi po talaga 50-50, hindi po 70-30, 100 intimate. Pag sinabing intimate, wala pong hindi nalalaman ng Diyos sa lahat ng detalye ng ating buhay. Ito po ang gusto ng Diyos. Intimate relationship ang kanyang hinihiling. Kaya bigyan po natin ng pansin ng Panginoon. Ito pa rin po natin. So, just we need to follow what God is requesting us. Yan po ang mahalaga mga kapatid. To give Him our heart. We can give without our heart. Bakit nga ba hindi? Kung makapagbibigay tayo, wala yung puso natin. Pero wala pong kwenta yun. But we cannot love God without giving our whole heart. So, paano natin mamahalin? Paano tayo magtitiwala? Paano tayo mapagpapala kung wala yung totoong puso natin sa kamay ng Diyos? Why our heart? Because this is the center of our being, wisdom and understanding. God knows the best in everything that concerns you and me. Give Him your heart now and let God exchange it to a new one. A heart that is clean, true, tender, and warm. Give Him your heart for Him to empower it. A heart that will be careful in keeping His laws. A heart that is ruled by His Holy Spirit. Give Him your heart for Him to establish it. A heart that speaks, totally dependent to the Lord in spite of trials and temptation. So sabi niya riyan, kapag ka hinanap natin siya, kapag ka lumapit tayo sa Kanya, matatagpuan natin siya. Kapag ka buong puso tayong lumapit sa Kanya. Oh, yung puso, a heart issue talaga. Give Him your heart for Him to enrich. A heart that is rich, living in victory, prosperity, enjoying in the kingdom of the Most High God. Kaya nga sabi niya, ito na ang kailangan natin sagot mga kapatid. Say your yes now. Your yes is a seed for God's miracle and you will be called my son. Kapag ka tinuturo, talaga nating isuko sa Diyos ang lahat. Sige po mga kapatid, at gabayan tayong lahat ng Panginoon sa lahat ng araw na darating. Iniimbitahan ko muli kayo sa mga susunod na linggo upang tayo po ay magsama-sama muli sa ganitong pagtitipon sa piling ng Panginoon.